Hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. For today's mini-serye, for the hele-hele nga ako ngayon, aking baby bunso. Dahil ang aga-aga niya nagising at nauna pa siyang nagising sa akin. Uy anak, nagbo-voice over si mama, wait lang. So ayun na nga, kailangan ko na talaga siyang patulugin muna ngayon para magawa ko yung mga gawain ko for today. At nakatulog na nga siya ay inumpisan ko na dito na magligpit ng mga pinaglaruan nila kanina. Ganito nila ay ilang oras ko lang sa kanila pinapalaro to at nililigpit ko agad pagkatapos nilang laruin. Hindi ko na ni-standby dito dahil kayo mga bola nito ay magsisipag, walaan at doon mo na sa labas makikita. Tsaka ako lang din ang mahihirapan sa kakaligpit. So yan, saglitan lang na laro nila dyan at iligpit na natin agad. Ito lang mga ibang laruan lang matitira at yung slide ni Ate Polly. Binibilis-bilisan ko na rin kumilos at baka magising na naman yung aming bunso ay hindi ko na matatapos lahat yung aking gawain. So at his age mga mi ay nagbago na naman yung kanyang mood or reaction. So, napaliguan ko na pala sila kanina at haya, nakatulog na din si Ate Polly. So, yung pinakagusto ko sa anak ko na to at kay Ate Polly ay kahit hindi mo yan hilihin ay natutulog na yan siya agad. Basta may dede na yan pagkapaligo mo sa kanya sa umaga. Ganyan na ganyan sa dati nung mga 1-year-old na siya pababa. Matutulog lang siya mag-isa dyan. Magagawa mo lahat yung gawaing bahay mo na hindi siya sagabal. Unlike dito sa bunso namin, kabaliktaran talaga as in. Ngayon kasi, iba na naman ang vision niya, iba na naman ang mood niya. Saglitan lang siya natutulog at gustong-gusto niya lagi na dyan ako at katabi niya ako or karga-karga ko siya. So, hindi ko na magagawa na maayos na aking ginagawa or hindi ko na natutuloy. O, pinuntahan ko muna siya dito sa kusina dahil dito ko siya nilagay sa kanyang bassinet. Ayan. Natulog na siya. Ang hirap niya patulogin. Gusto niya laging karga. Puro karga. Hindi ako makagawa. Kahit maglaro siya, gusto niya andyan ako sa tabi niya or ano sa kanya ba? Sa lap niya. Sa lap ko pala. So, gusto niya sa lap ko at saka siya maglalaro. Diplos ko na, tinakpan ko muna dito. Kasi baka tangayin na pusa. Daming pusang pumapasok dito. Di sila dumadaan sa pintuan, doon sila dumadaan sa taas. Kasi nga diba bukas yung sa taas. Sa second floor namin, doon sila, sa awang sila doon dumadaan. Hindi naman kasi pwede takpan yung doon dahil malaki yung dapat takpan. Saka pag bakanteng bakanteng gagawa na yung namin, tagagawa namin ng bahay. Kasi busy kasi siya at siya, may kontrata siya. Kaya hindi siya makagawa ngayon sa amin. So waiting kami sa schedule na kung kailan siya matapos sa kanyang free time. So ito yung Dory. Ayan. Fish stick. Ano ba yun? Yun ba yun? Tamang bigkas ang sabi ni Kuya. Fish stick. So, ayan. Na-deplos na pala siya. Ayan na. Pasensya ka na kayo lagi at magulo talaga yung aming bahay. Kagaya ng sabi ko po ay hindi pa talaga tapos yung bahay namin. Kaya kung saan-saan na lang nakalagay yung ibang mga gamit, di na naayos tama lagayan. Dahil yun nga, hindi pa tapos. Saka mahirap din mag-ayos na hindi pa tapos yung bahay nyo. Tapos pag na naman, lipat na lipat, ganyan. Kasi nga, ayun nga, paunti-unti lang din talaga yung paggawa namin ng bahay.
lang permanente yung mga lagayan namin ng gamit. Saka, ang hirap ngayon magpagawa ng bahay na tuloy-tuloy. Alam niyo yun, kasi ang sobrang mamahal ng ng gamit at mga materyales sa paggawa ng bahay. Kaya, paunti-unti lang talaga yung namin paggawa. So ngayon may budget kaming mali, kaunti lang. Ayun, namin ulit yung doon. Kung kayang buhusan yung doon sa budget namin, ayun, papabuhos namin. And then, kagaya ng sabi ko kahapon, yung hagdan namin, papalagyan ko na ng yung hawakan. Yan. Gusto ko talaga. Tas, yung may bintana pa kasi kami doon dito sa taas na hindi pa nalagyan na jealousy sa bintana. So, yung bintana lang niya ngayon ay plywood. Pinatakpan ko lang ng plywood dahil doon nga dumadaan yung pusa. Wala din, useless din kasi sa kabila din sila dumadaan dito sa beranda namin. Ayan. So, ayan. Hugasan ko muna ito mami. Hindi ko naman lutuin lahat. Ayan. Para meron pa si kuya sunod na araw. Tipid-tipid lang natin yung ulam ni kuya para ayan. Mahirap mag-grocery dito kasi malayo yung pagbila nito. Bumili pa kami nito sa City Mall. So, meron lang kasing stock doon. Sila lang may stock. Sa ibang grocery store ay wala. Unahin ko na lang muna tong isda. Ayan, ginugupit ko lang to mga ayan. Ayan o, ganyan lang ka-nipis kalaki. Ayan. Ilang piraso lang. Siguro hindi. Ganito. Ito hindi ko na mapitin. Ganito lang kalaki o. Ayan. Ilang piraso lang siya. Marami pang tubig kasi season ko lang siya ng pepper, konti lang. And then, konting rock salt. Ayan, konti lang. Sobrang konti. Ayan. Ayan. Yan lang muna natin para kasi may tubig pa siya. Diyan lang mamaya. Gusto na ako ng kamay bago makapit sa ko.
ng tubig para makatipid. Ulan na naman mga men. Ako. Ayan. Bugso-bugso na naman yung ulan. Pero kanina, umaraw siya ng kaunti. Saglit na oras. Ayan, umulan na naman. Pagkalabas ng bagyo, ay may bagyo na naman pumasok. Ayan. Yun nga. Parang si Helen yata yung pangalan. Nako. Hindi na ako nakapaglaba ng ano. Puro laundry na lang kami. Yung mga damit ng dalawang bata, hindi ko na nalabhan nga. Schedule ko sana ngayon maglaba. Kaso, ayan. Umulan naman. Na pwede doon mag-ano. Kata nyo naman, ay sinampay ko doon sa loob. Hindi pa rin na, natutuyo. Tapos marami pa dito. Wala kasi akong dryer. Wala akong dryer sa aking washing. Kita nyo naman, maliit lang yung aking washing. Saka walang dryer. So wala. No choice. Antayin talaga siyang matuyo. Mahirap pag ganyang tag-ulan. So magluluto na ako ng ulam ni Kuya. Dahil maya-maya ay dito na siya. And for sure ay gutom na yun agad. Parang lagi namang gutom tong anak ko. At parang laging nagugutuman. Sabi ko nga sa kanya ay bawas-bawasan na niya kumain dahil sobrang laki niya at di na magkakasya yung mga uniforms niya sa kanya. Talagang minsan mga mi ay tinitipid ko na talaga yan sa pagkain. Baka magkasakit na siya sa puso sa ginagawa niya, puro kain na lang siya. Ang dami niya pakainin mga mi. Lalo na't mga pag gusto niya yung mga ulam. Lalo mga ganito, prito. Yung baboy, pitong manok, pitong isda. Gantong isda. Andito na siya, so kain na. Kaya nang sabi ko ay gutom na siya agad. So ayan, nagugas na lang sa kamay at kumain na agad. Mag-alas 12 naman na kasi ito. At ito na, gising na ang aming bata na naughty. So that's it for today mga me. Thank you for watching. God bless.